Eto pagmasdan nyo maigi si Bending Daman, Bending Dalo, Boying Remulla kung paano umasta dito sa kay Senate President Alan Peter Cayetano. Alam naman natin na may kanya-kanyang jurisdiction ng government natin dahil nga mayroong co-equal branches, di ba? So, executive, judicial, tsaka yung legislative. Ngayon yung ombudsman, independent yan. So, hindi ibig sabihin independent, sakop niya na lahat. Kumbaga, kaya niya ng, kaya niyang apak-apakan, kaya niyang sitahin, kaya niya i-overpower, kumbaga, yung mga three branches of government. Pero dito makikita niyo, parang sumusobra na talaga yung yabang, yung feeling mo na siya na yung mas may alam sa nangyayari sa politika ng bayan natin. Dahil nga kung inyo maalala, nag-issue ng suspension order itong ombudsman kay General Aplaska, yung leader nga ng USAA na yung nakipagputukan sa NBI. Ngayon itong itong Senado sa pamumuno ni Alan Peter Cayetano, parang hindi yata nila sinunod yung order na yun dahil nga para sa kanila walang jurisdiction ng ombudsman gawa ng under ng Senate yung security. So hindi yan, kumbaga hindi yan under ng government or executive. So yun yung parang stand ng Senado. Kaya ito panoorin po natin itong inaasta ni Boying Remulla kung paano niya parang binabantaan niya itong Senado at si Alan Peter Cayetano. So ito panoorin po natin, pero syempre bago ang lahat, kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka naman pwede pakipindot po muna yung subscribe button at the same time palike na rin po ng video, wala naman pong bayad yan, kaya pindot na. So ito panoorin po natin. Ito, tingnan ninyo ha, pati ba naman na ito, oo. Wait pati ito si Cayetano. Given, I wrote merong public I wrote pronouncements the Senate also of President. helping the Na-alarm Senator kasi De La ako, Rosa. na-alarm ako. Nung nakita ko si Aplaska, still talking on media and still parang holding office somewhere there. So I wrote Senator Cayetano about enforcing the preventive suspension given by this office. And we have not yet received a reply from the Senate President, but we expect one. Kasi nga, we will know if he is complying with our order or not. Kasi ano yan he was acting Sergeant at Arms of the Senate, but he is the Sergeant at Arms of the Commission on Appointments. Baka gusto nila magpilosopo, ibahin pa nila yung usapan. Isa lang yan. Kung anong posisyon niya na hinahawakan, preventively suspended po siya. On the part of the Senator, sir, kasi may mga public pronouncements na katulad ni Senator Padilla na kasama niyang umalis si Senator Bato ng Kasama yan Senate sa premises. inaano natin. Meron po ba kayo When the nakikitang panel, liability? when will the panel meet about this? Yung panel natin. Nagsimula na nagsisimula na naman yung panel natin to investigate it. Si Aplaska, isa sa pina natin. Ma-file natin sa pina. In the next 5 to 10 days, we will be asked to explain. Sir, so wala pa sir sa pina kay Aplaska? Wala pa akong alam kasi ako Kita nyo yan mga kababayan? Kita nyo yan? So mukhang tatrabauhin din si Cayetano. Mukhang dadalihin din po si Cayetano. Di ba? ng paperman noon pag gano'n. So, Inako ko na yung pagpirma ng mga sampina para walang magrereklamo na ang dami-dami sampina na gagaling kung kani-kanino sa loob ng opisina ng ombudsman. Inako ko na, ako na lang gagawa. Ako pipirma, pag mataas ang posisyon, ako pipirma. So sir, ang nasa pina pa lang so far are members of the media. Would that be correct? Invitations muna. Hindi naman sampina lahat. Mostly invitations, no? Invitations pa lang naman. Yung sampina only for those who will not cooperate. Okay. Sir, may timeline po when do we expect the resolution of the Senate? Ano yan? I do not want to stick to any timelines. It's traumatic for all of us. So wag na natin tanongin yan. Don't ask that question anymore.
Wala na tayong timelines. We will not talk about timeline. Alam mo kung bakit? Ilang beses ka na kasi sumablay sa timeline. Yan ang totoo. Lahat ng ano niya, kay Bantag, kay Tebes, lahat ng timeline nila, kay Zaldico. Di ba? Sabi niya ayoko na magbida-bida. Ngayon, siya pa rin ang bida. Parang, hindi, wag na tayo dyan. Hindi natin ano yan. Oo. Tsaka sumablay din siya nung sinabi niya by December daw may makakasuhan na, may pakukulong na ron na big fish. So, sinong big fish yung naipakulong niya? Si Bong Revilla. Alam naman natin na hindi naman si Bong Revilla ang pinaka-big fish. Ang nangyari lang dito, si Bong Revilla ginawang scapegoat lang nila para lang masabing meron na ipakulong ng malaking tao. Pero hindi yun ang hinihingi ng mga kababayan natin, ng mga Pilipino na big fish. Dahil alam natin kung sino yung big fish doon. Kaya hindi na nagbibigay ng timeline itong si Boying Remulla. At dinadaan na lang sa angas yung kanyang mga pronouncement dito ngayon. Nakakala mo, siya na yung pinakamakapangyarihan. Mas makapangyarihan pa sa presidente. Oo, tayo dyan. Hindi pag-usapan yan. Ikaw lang naman na nagsasabi niya nun na puro kapalpakan Inuuna mo kasi sir ang yabang. But sir, doon sa investigation nyo po on the Senate incident, kasama rin po ba yung mga public pronouncements sa press conferences ng mga senador? Kasama lahat yan. Yung nasa Facebook Live nila? Kasama lahat yan. You are under attack at lahat. We will get to the... Grabe, no? Weaponized ang ombudsman, ano? Mantakin mo, pati yung mga senador, yung Facebook Live nila, kasama daw talaga sa kukuning ebidensya. Wow! 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 Grabe, no? Grabe talaga. Lupit nyo, mga kababayan. Iba ka level ka. We will come up with the truth kung ano nakita namin totoo. Okay, sir. Okay. Sir, yung kay, Senator Joel Villanueva, sabi niyo po in 2 weeks, ano po yung basis nun? DOJ recommendation din po ba yon, or is it with the ombudsman? DOJ recommendation, but we're not adopting the DOJ recommendation in toto because we view it differently. Diba? Kaya nga we delegated to them, but we are not hard bound to agree with their findings. We can still change the findings if we think that it has to be changed. Tsaka sabay naman, ginagawa rin namin yan. We just let them do it because we started there nung SOJ pa ako, kaya lang gumawa na rin kami ng investigation dito. Thank you, sir. Mike. Parang buryod na siya. Buryong-buryo na si Romualdez. Sabi niya, nabang kapalpakan to? Buryo ka na? Sir, kung di ako nagkakamali nung mga unang pag-iimbestiga natin sa flood control, nababanggit nyo po noon na as much as possible parang ayaw nyo na magsampa ng plunder sa mga involved na lawmakers. Pero ngayon, yung simula yung pag-imbestiga po kay dating Speaker Martin Romualdez, dito kay dating Senate President Jesus Escudero, pagkatapos ito sunod na si Senator Jinggoy, pagkatapos si Joel. Senator Villanueva. Ngayon, plunder na po yung isasampa natin. Ano yung kasi yan? Yung naging dahilan bakit? Ito yan. Ang unang tingin natin kasi, parang naging imposible to prosecute plunder. Kasi nga, lahat ng ruling ng Supreme Court, ina-acquit lahat ng tao sa iba't ibang dahilan. Di ba parang nangyari na yan? Pero about thinking about it again and looking at the body of law that we have, we really can make a case for plunder. At dapat wag lang matakot kasi sometimes there are really bad decisions written by certain justices. And that can be overturned by the court. Yun lang ang ating change of attitude, is that we are hoping that the Supreme Court, of course, and Sandigan Bayan will look at it from a perspective of from a very objective perspective na kung paano talaga nagko-constitute ng crime ng plunder. Kasi nagkaroon nga ng ibang pag-i-interpret na parang para lamang maka-acquit ng tao na hindi naman dapat ma-acquit. Yun nangyari.
So, let's bend the law, sabi nga niya. Ay, nako, patay tayo dyan, mga kababayan. Talaga naman. Diba? Pati yung Supreme Court hinahamak na rito. Parang hinahamak na ni Boying Remulla na sabihin niya na ina-acquit lang daw ng Supreme Court kapag plunder case yung sinasampa sa mga lawmaker. Kaya binabago nila or parang may mga certain case na ipinapay sa Supreme Court na acquit. Kaya ginawa nilang plunder ngayon yung mga sinampang kaso rito kay Villanueva sa mga senador. So nakikita niyo na rito kung paano minamanipula ni Boying Remulla, paano nawe-weaponize yung ombudsman ni Bongbong Marcos. Kaya dapat dito tumayo na sa grounds. Kumbaga kailangan mag-stand up dito yung Supreme Court para mapigilan na kasi sobrang na talaga yung ginagawa ng administrasyon ni Bongbong Marcos. Pati yung independent body dapat nag-iimbestiga na dapat isa sa mga sandigan ng taong bayan pagdating sa korupsyon nagagamit ni Bongbong Marcos bilang weapon sa kanilang mga kalaban. Diba? So hanggang dito lang po muna. Maraming salamat po sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.